Halos magdamag na binayo na malakas na hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan ang isla ng Samar dahil sa bagyong Opong. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lisiges ng PTV Manila. Sus! Oh, bahala kami dito. Sira-sirang bahay, nagsitumbahang puno ng kahoy at baha ang sumalubong sa ilang residente ng barangay San Policarpio, Calbayog, Western Samar matapos ang pananalasa ng bagyong Opong kagabi. Sa video na ito na ibinahagi ni Gerald Montesclaros, makikita na magbubukang luwayway na pero tuloy pa rin ang paghampas ng malakas na hangin. Sinasabayan pa ito ng malakas na buhos ng ulan. Sabi ni Gerald, pasado alas 5 na ito ng umaga. Sa lakas ng hangin, nawasak ang kanilang tindahan matapos madaganan ng malaking punong kahoy. Ang mga yero, animoy dinaanan ng buhawi. Uy, yung tindahan sa kun mama. Karana, narubat na mga tindahan. Diretso ni kagi pasulod kayo. Tukupan. Ang covered court na ito sa barangay San Policarpio, nabaklas ang bubong dahil sa bagyo. Nagmistulang ilog naman ang kalsadang ito sa bahagi ng barangay Sorsogon, Santa Margarita, Samar. Sa kabila nito ay tuloy pa rin ang pagdaan ng mga sasakyan. Alas 11:30 kagabi nang maglandfall sa San Policarpio sa bahagi ng Samar ang bagyong Opong. Sa lakas ng bagyo, itinaas sa signal number 4 ang ilang lugar sa Samar. Ayon naman kay Governor Ralph Vincent Ivardoni ng Eastern Samar, umabot sa mahigit 50,000 individual ang naapektuhan ng bagyo sa Eastern Samar. Karamihan sa mga ito ay mula sa Giwan, Mercedes, Eastern Samar, Salcedo, Kinapundan at Balanghiga. Nananatili naman sa iba't ibang evacuation center ang mahigit 8,000 individual. Pero hindi po kami maraming damages po. Base sa mga naitala na report sa amin, galing po sa mga munisipyo, sa MDRRMOs. So wala po tayong mga major damages. Meron lang tayong isang unpassable road kahapon, pero naging passable na po kanina nung mga 11 o'clock ng umaga. Umabot naman sa 12 ang naitalang missing sa kasagsagan ng paghagupit ng bagyo. Mula sa nasabing bilang, 7 na ang na-account, 5 pa ang patuloy na hinahanap. Siguro another reason kung bakit hindi maraming damages, hindi maraming talagang major na naapekto ngayong bagyo is that there were measures taken and done by the municipalities, yung preventive evacuation, yung kapag-alaga ng ating mga evacuees. Karamihan daw sa mga ito ay mangingisda. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.